Magandang araw mga kasolar. So muli tayo nagbabalik. Ang inyong kasolar, si Solarens. So meron tayo ngayon dito mga kasolar, ang isang 1 kilowatt na hybrid off-grid solar inverter. At itong hybrid off-grid na to ay 24 volts. At since ito nga ay hybrid pero off-grid, ay may kasama ng maximum power point tracking na solar charge controller. Yung MPPT, ang ibig sabihin niyan ay maximum power point tracking. At yung SCC, yan yung solar charge controller. So sa loob niyan, meron ng controller na pwedeng magamit sa pag-harvest ng solar energy from the sun. So ang model nito ay ZD10224-40M. At sabi ko nga, ito ay 1,000 watts, 24 volts with 40 amperes na MPPT solar charge controller. So, buksan natin. Tignan natin na yung loob at yung hitsura. So, ito. At bumungad sa atin yung manual. May kita natin mga kasolar, dito lang sa manual nakasulat na toroidal transformer. So, ibig sabihin, mayroong core yan sa loob, itong inverter na ito. At itong user manual na ito ay babasahin natin mamaya. At kasi nga, kung mabibigay natin yung size at kung paano yung minamount, at least hindi na may hirapan yung mga gagamit. Okay, so susukatin din natin. At later on, pag naipakita na natin yung mga parameters, na-explain na natin yung mga functions niyan, ay magkakandak tayo ng separate video para sa testing and of course dun sa setting ng parameters. So kasama dito may maliit na battery cable at parang mas maliit pa ito sa 16 millimeters. So tingnan natin, 10 millimeters lang ito, masyado maliit kung ako lang, pero gagawa ko ng testing, yung overload testing, kung lalampas sa 1 kilowatt ang load nito. At yun ay separate video din, para at least mahimay-himay natin yung pinaka kaya ng inverter na ito. Yan, okay. So, toroidal hybrid, first time mga kasolar na meron tayong i-review na hybrid na 1 kilowatt. Kasi yung karamihan na nai-post na natin sa video ay meron akong 3 kilowatts na 24 volts din. Pero ito, although 24 volts pero 1 kilowatt lang. At kung makikita ninyo mga kasolar, pure sine wave. So ito ang mahalaga na malaman natin na ito ay isang uri ng pure sine wave kasi ito ay safe na gamitin para sa mga motorized load. So dito mga kasolar, kaya tinawag ito na hybrid off-grid mga kasolar kasi kung makikita nyo, may AC input. Pero itong AC input na yan, hindi naman talaga yan yung main source of power para i-charge yung battery. Dahil nga dito, mayroong solar panel. Ayan, yan yung mag-charge dito sa battery. Pag na-charge na yung battery, or during the time na nag-harvest, saka naman ipa-power up niya yung inverter. Okay? And yung inverter naman through inversing process. Na ibig sabihin, from DC or direct current voltage, ay papaandarin niya yung solar power inverter natin para mag-produce ng 220 volts AC. So yung AC, alternating current yan, para mapaandar yung mga load natin. So ang load nito ay pwedeng electric fan, pwedeng maliit lang na ref, pwedeng mga ilaw, wifi, charger, at yung maliit lang na washing machine. Basta mababa. Sabihin natin mga 80% nito, mga 800 watts ay kayang paandarin nito. Kung makikita natin mga solar, yan, nandito yung page down, page up, at ito yung on and off button.
At kung magsaset tayo, ito yung gagamitin natin. At andito yung mga indicators yan. So, ibig sabihin, itong AC na to, ay ito na yung AC input na if in case medyo maulan at walang solar production, so at least meron tayong pagkukunan na pwede nating ipasok dito sa AC input para ma-charge yung battery. Pero ako hindi ko nare-recommend na ibabad doon dahil magiging magastos naman. At ito yung indicator sa battery at ito naman yung indicator para sa inverter na pagka ito ang umilaw, ibig sabihin nagpa-function siya as inverter. So ito, may kita natin na yung fault. Kung ano man ang error na pwedeng mangyari dyan. So, merong work mode settings ito na sinasabi dyan, AC priority, battery priority, at eco mode. So, yung ibig sabihin lang ng AC priority ay kung sakaling gusto mong mag-charge ng battery, pwede mong gamitin ito. At ang battery mode naman, ito ang ibig sabihin nito mga ka-solar, at ang function yan ay if in case na dumating sa low voltage na yung status or yung state of charge ng battery, ay automatic yan na papalo sa grid para mag-charge. So, papasok yung AC or alternating current input. So, itong eco mode naman ay hindi natin masyadong ginagamit. Pero, pag yan ay nag-function, saka lang siya gagana kung merong madidetect na load or yung papaandarin na appliances. So, tingnan pa natin mga ka-solar. Andito yung pagkoconnectan natin ng solar panel. So, positive at saka negative. So, PV panel input ito at ito naman ay sa AC input yung 220 volts from the grid na naka-standby lang if in case na naka-battery priority mode tayo at saka lang papasok kung sakaling malobat na yung battery. So meron siyang neutral, line at ground. Dito naman sa AC output, ibig sabihin yan na yung na-convert na power from battery energy DC kasi yon, so i-convert niya into AC. So dito natin makikita yung output na 220 AC volts para mapaandar yung ating mga nabanggit na appliances. So ganun din, merong neutral, line at saka yung ating PE. At ito parehas lang itong AC output nito at saka ito ang convenience outlet na ito at merong AC breaker fuse para sa AC at ito naman ay para sa ground. So, itong dalawang ito na nakikita natin ay battery terminal. So, pagka red, positive at saka pag black ay negative. At meron ding fan if in case na uminit So, magki-kick in yan para i-cool down yung electronic parts diyan sa loob. So, gusto kong buksan natin para makita natin kung totoong toroidal yan at makita natin ng transformer. At pwede rin natin masilip yung solar charge controller. So, bubuksan ko muna. Okay, nabuksan na natin So, tingnan natin yung loob. Ayan, at merong mga ribbon So, hindi na natin tatanggalin. So, ayan, taob natin. Ito yung sa LED. So, ito na nga yung transformer. Ito na yung toroidal. Medyo maliit lang. So, tingnan nga natin yung size Nasa 5 inches ang diameter. Ito na mismo yung solar charge controller. Ayan. So, andun yung heatsink at may blower pa dito. Aside dito sa isa. May blower pa dito, Ayan. So, ito naman yung 1 kilowatt na inverter. So, ito na yung kanyang board. Ayan. At ayan yung MOSFET. Ito. Dalawa nakalagay dyan. Siguro in between ito, may mga MOSFETs pa dyan na nakalagay. Para sa Wi-Fi dongle ito. Wi-Fi dongle nung
nitong unit na ito na 1 kilowatt 24 volts. At ito yung mga connection ng input, ayan, sa output, no, dito sa portion na to, at nakaparallel lang yung ground. Ayan, pati yung convenience outlet ng output, ano, may ground din. So okay naman yan. At maganda yung pagkakagawa, malinis. Tingnan natin yung dimension at kung paano natin i-mount. So ibalik ko na muna ito. So ayan, naibalik na natin at medyo magaan lang to, parang 10 kilos lang, ano. So ngayon susukatin natin, ano, yung dimension. Ayan, 10 inches or 25.5 centimeters. At yung height, ayan, height niyan ay nasa parang 12 and 1/4, ano, 12 and 1/4 inches. So nasa 31 centimeters. At yung kapal nasa 5 inches or 12 centimeters. So lagay natin itong bracket. Subukan natin. Dito lang naman lalagay yan. Ayan. At may kasama na yan na mga screws. Ito. So ilagay na natin para ma-mount natin sa wall. So, ito naman, itong maliit na ito, ay dito natin sa likod ilalagay. Ayan. Ayan, oh, dito sa maliit na to. Pag minount natin, ano, pag nilagay na natin sa wall, merong sasalo. Ayan. So, subukan natin ilagay sa wall. Pero bago natin i-wall mount, ano, tingnan muna natin yung specs. Ito mga ka-solar, ano. So, ayan, nabanggit na rin natin kanina na ito ay hybrid off-grid solar inverter. At yung AC output nito ay 220 volts. Ayan, at 60 Hz, no? Naka-single phase yan. At 24 volts yung input. Pwede sa battery type na lead acid or lithium. Merong AC charger mode. At ang AC input nito ay between 170 to 275. Basta 60 Hz lang, ano, 60 Hz na single phase. At ganun din sa output, ano. Pero yung charging current nito medyo mababa lang kasi 0 to 15 adjustable, ano, yung charging current. At ito naman yung dun sa maximum PV array input, ibig sabihin yung solar panel, ay nasa 120 volts lang ang maximum nito sa 24 volts. At ang MPPT range niyan ay nasa 30 to 80 volts. Ibig sabihin, pag masyadong mababa, pagka 29 volts, ay possible na hindi ito mag-function. At pag tumaas naman, ayan, ay malalaman natin, titingnan natin, ano, kung magpa-function ba siya o hindi, doon sa mas mataas na 80 volts later on. So, single string lang yan, yung input na nakalagay dito kanina, ano, yung nakita natin. So, ito, single string lang. Okay? 40 amperes. Pero yung maximum PV array ay pwede ang 1,120 watts. Okay, so i-mount na muna natin, ano? So, ayan, ganun lang kadaling i-mount. Ayan. Ini-screw lang natin sa taas, ano? At sa baba, meron ding screw yan. So, taas at baba, at makita natin na safe din yan. So, madali lang tayo maglagay ng mga connections nito later on. At ganun lang kabilis i-mount ang hybrid off-grid na 1 kilowatt na ito. So, hanggang dyan na lang muna mga ka-solar. At abangan ninyo ang susunod na video nito. Yun na yung parameter settings natin at yung paanda rin na natin, ipa-power up natin, ano, at gagamitan natin ng PV charging at saka yung AC charging, and syempre yung sa battery input, at alamin din natin yung kung ilan lang yung kanyang power na wala pang load. Papaalam na muna tayo at tayo magbabalik sa susunod na araw, ano, at usap tayo sa susunod na video tungkol dito sa Samdon solar power inverter na 1 kilowatt 24 volts at ito nga ay hybrid.
So hanggang sa muli, ang inyong kasolar, si Solarens.